Dito kami kay Dekada. Balak sila namin ibenta yung aming mga Eraserheads collection and I hope na magustuhan, sir. And di ko alam kung magkano magbebenta pero sana, dahil alam ko ang Dekada ay magandang pagkano ng mga collectors is mabili na right price. Ako si Angelo Bernardo. Welcome sa Dekada Collectible Show. I-feature namin dito ang mga coins, collectibles, vinyl records, toys, books, antiques na dumadaan sa amin. At mag-interview din kami ng mga collectors and dealers. Siyempre, hindi mawawala ang ating mga pics at mga pasyal na may kinalaman sa collectibles. Tara, kwentuhan tayo! Pasok! Good afternoon. Good afternoon, Sir Angelo. Sige po, upo kayo. Yes, sir. Hello, Ano sir. pangalan nila? Jerome, sir. Jerome. Taga saan si Jerome? Bulacan, sir. And kayo? Antonio po, taga Mandaluyong ako. Mandaluyong. Ano yung sinadya niyo sa akin dito? Meron ako dito, sir, na mga Eraserheads collections. Parang paling pamilya rin pag Parang may ganyan din ako Baka nga i-sponsoran pa kayo, sir, eh. Malay nyo, di ba? Pag nakita to ng camera na yan na ginagamit. Galing sa ano yan? Galing sa Pinoy Pawn Stars na 4th anniversary. Ayun, Diba? parang doon kami galing, eh. O, tinan mo. Galing ko manghula. Pupunta din ako doon maya-maya. Parang doon kami galing, eh. Mm. Eto, sir, mga comics. Ito yung nirelease nila last year na comics and magazine. Comics ng ano? Eraserheads, Combo on the Run, based dun sa film nila na nirelease last, I think, April. Tapos, nag-come up sila with Kid Heroes Comics na which is based abroad to collab and gumawa ng comics. To give you some idea, sir, si Kid Hero Comics gumawa na rin siya ng comics. Napanood niyo ba yung Combo-on-the Run na movie? Siyempre, 2 beses. Ako hindi. Sana all. Ano yun eh, weekends lang pinalabas. Weekends. So, Okay. weekends, parang 3 araw lang ata yung Friday, Saturday, Sunday. Tapos, meron silang special screening nung sa Gateway sa Cubao. Na which is, nag-perform sila ng live after the, Wow, after sarap the naman. movie. Mm-mm. Pero kami napanood namin sa Cavite, Sunday. Siyempre, yung mga hit songs ng mga Eraserheads yung mga nandun, di ba? Oo, siyempre. Ngayon, ano naman yung Eto, basis, anong adaptation niya dito sa comics? yung Combo on the Run na to, based dun sa movie, so yung mga na stories dun, ilagay nila dito sa comics. So, Okay. ilagay nila lahat. Tapos may mga fictional stories din na, yan, for example, eto, yan kasi yung cover A kung tawagin, yan yung unang cover na nirelease nila. Cover A. Cover A. Tapos, eto, syempre, hindi naman sila naging zombies, di ba? So, may mga fictional stories din, nag-create yung bawat artist na approve. So, ayan, yung isa. Ito yung parang nilabanan nila yung mga zombie. Tapos, after the nilabanan, may cure na kailangan. Pero, basahin na lang nila yung comics para maano nila. Oo nga, gaya ng spoiler. Kasi Ito naman to. Blank cover. Bakit Blank blank cover cover. na to? Usually, a blank cover ginagamit yan ng mga artist para mag-sketch ng live, magkaroon ng sketch live, or mag-drawing sila sa magusto nilang artist. Let's say, for example, idol mo si Jim Lee ng DC Comics. O, pag nakita mo si Jim Lee, pwede ka magpa-commission artwork ang tawag. Papadrawing ka ng Batman. So, drawing niya ng Batman. Okay. Kaya may blank cover na tinatawag. Sige, hindi ako familiar dito sa Kids Heroes Comics. Ano ba to? Yung Pinoy ba to? Based sila sa US. Based sa US. Sa US. Especially sa San Diego. Di ko alam correct me if I'm wrong na lang din sa mga info sinasabi ko. Pero yon Filipino-American sila na nagpo-produce ng mga comics. Ang parang mga characters sila yung mga Lumpia Heroes kung tawagin. Lumpia Heroes. Lumpia Heroes. Kung tama yung ano ko doon. Tapos isa sila sa mga nagpasikat din ng Bebot. Kung alam mo si Bebot. Bebot, Si Apple Diap yun. Oo, isa sila sa mga nagpasikat sila. DJ kasi yung parang nito yung author or yung mismong publicator, yung isa rin sa mga minds. So yun, nagkaroon kasi sila sa isang comics sila ng cameo ng Eraserheads dahil syempre sila is fan din ng E-Heads. Parang ang nakalagay dito, Kids Heroes Lumpia Edition, tapos may concert ng E-Heads dito. Tapos nandito yung mga characters nila.
So parang doon nagsimula ata, di ko alam kung doon nagsimula yung vision nila na someday makagawa rin sila. And then nag-come up yung movie, kaya nagkaroon sila ng ganitong klaseng comics. So based lang yun sa mga researches na nagawa ko. Okay. Tanong ko lang, ano yung meron kang, siyempre niran yan, di ba? Pinablish yan. Ilang pieces yung ginawa ng mga to? Dito hindi ko alam sa mga ganito, pero one shot siya eh. So hindi na siya masusundan ulit ng issue. So baka malito yung iba, may first issue, ito daw yung first issue, second issue. So pag one shot, ibig sabihin, yun na yun, wala na siyang kasunod na issue na ilalabas. Wala nang story again. So ibig sabihin, itong lahat na to, pinrin to sabay-sabay. May parang 4 or 5 muna na covers na nilabas. Na yung isa nga, yung kung pwede nyo i-search yung SDCC sa Jeco Comic Con, which is cover art ni Wills Portacio na creator ni Bishop. Sa mga X-Men lovers, kaya lang nila si Wills Portacio. So, meron silang 4 ni-release, yung mga regular, tapos meron din silang mga limited edition na nilabas, which is yung SDCC, tapos... Yun yata yung maganda, yung mga limited edition. Kasi baka mamaya, run ito, mga 30,000 ka. Common lang yun, di ba? Oo, common lang yun. Hindi naman aabot ng 30,000 copies yan, sir. So, parang, for example, bigyan tayo example, eto, nirelease to, parang September ata, ito yung virgin version na, ito yung superhero sila. So, LA Comic Con yung yung cover na to na may kasamang ganito. Teka, bakit virgin version to? Virgin cover sa pagkakaalam ko kasi wala siyang mga ganito nakasulat. So, Okay. clear lang siya kung tawagin. Ba't ka magpa-publish ng ganyan? Siguro para mas ma-appreciate yung artwork ng mismong cover. Since kasi 'di ba sa cover art natatakpan ng title head, ng mga details. So dito, kung gusto mo ipa-frame, mas malinis yung artwork. Okay. And then, may comics ka pa na pwedeng basahin. Sino ba yung nito eh? Sino yung mga artist niyan? Artist, ito, proud tayo kasi mga Filipino ang gumawa nito. Mga Filipino? Filipino artist na nakikila. Hindi nila, kumbaga, hindi natin alam, kala natin yung mga to is gawang US. Mga, kumbaga, international artist. Pero, nakaka-proud malaman na Filipino ang gumawa ng mga yan. Ito, for example, si Sir Raymond Lee. Pare-pareho lang naman yung itsura niya sa loob. Pare-parehas lang ang itsura sa loob. Sa cover nagkakaiba. So, okay. Eto. Pwede ba natin buksan yan? Oh, sure, sir. Pwede natin buksan. Eto. Baka hindi na maging mint condition yan. Pahinging gloves. Hindi na talaga mint kasi napapirmahan natin, sir. Ay, oo nga. Oo, Tama. Napapirmahan natin. Sige, tingnan ko lang yung laman. Tingnan natin yung artwork. Gloves. No? Happy, no? Magsa-surgery Pero tayo. actually, yun, sabi ni Rebecca. Kami si Rebecca. Sinong Rebecca, sir? Si Rebecca Romjin nung Pinoy Pawn Stars. ng Pawn Stars, yung US na Pawn Okay. Stars. Si Rebecca, yung expert sa books. Okay, expert sa books. Sabi niya, oo. yung mga gloves, yung mga books daw, dinesign siya. Yung design talaga ng book is meant to be handled. Hindi mo talaga, kay bago lang yung book or kay 18th or 17th century book yan, kailangan mo ng hindi mo kailangan mag-gloves yan kasi they're built to last. They're designed to read para tumagal siya. So, okay lang na i-handle lang yan. Pero, siyempre, para safe tayo. Sir, Gloves natin. the owners. Kayo na po bahala. Baka to. Dumikit doon sa, sa tape. Hindi. Kaya tingnan natin Ganda. Signed rin yan ng mga artist na gumawa yan. Yan, si Sir RD, yung picture ng isa, Ellie Bandia, Raymond Lee, si Felix, si Sir BK, yung nag-color ng isang story dito, and ng cover art, si Rames, Buddy, and Marcus. Okay, so kompleto Ayun yung mga stories. Nababahin ako. Kaya paglabahin ako to. So, ayan sir, yung mga cover, ayan Ayan. Ang dami pa ng cover nito. Oo, ang dami. Ilan to? 2, 4, 6. Kulang pa yan, di pa yan nilagay lahat. Kasi, tingnan mo sir, wala ito dito. Okay. Ito yung story na to is yung sa UP sila, paano sila nabuo. So, ito yung Paano nabuo ang minsan sa kalayaan tayo. 1989, University of the Philippines. So, nandito sila tumira sa kalayaan. Oo. Minsan sa kalayaan tayo. Ayan, kung ano man yun.
Okay. Well, inabot ko sila sa UP. Hmm. Ano ba Ang- sa UP, sir? 90 ang student number ko eh. Mga una pala kayo eh. Sayang nga kasi, ano yun eh. Meron pa sila ng unang album nila. Yung cassette, Cassette tape. Oh. tapos walang brand yun eh. Popyu, nakalagay Popyu. May isa pa akong hinahanap na cassette nila. Yung parang binigay nila sa mga radio stations. Tapos nagbenta sila sa UP nun. Kwento yun sa documentary nila eh. Ano yun? Cassettes na walang label. Parang yung record nila una talaga, parang 150, di ko alam kung 2 pesos pa lang dati nun. Blank lang siya. Tapos nandun lahat ng recordings nila. Yung pinag-record nila, tapos binenta nila sa mga students ng UP. Yun ang di ko alam kung mayroon pang available. Wala. Mahirap na. Kung meron man may naghahawak nun, ay hindi bibenta yun. Palagay ko. Friends and yun ang sabi. Unless, siyempre, may makapanood nito na Mhm. alam mo na, baka gusto nyong maganda-gandang offer. Naghanap kami ng Popyu na tape. Yun ang hinahanap. Sa sobrang ano nito sa UP noon, lahat yung tutugan nila. Yun nga eh. UP Fair, gano'n, FA, Fine Arts Week. Yun nga. Yan, hanggang sa Club Dread. Dread, Pupunta rin doon ako sa Club Dread doon. Yun ang sila man talagang na ano eh. Sarap balikan na. Siyempre, ano tayo dito, di ba? Lumaki tayo sa, lumaki sa music. Okay, sige, binasa na natin yung comics, Wala na matitira pag sinut natin lahat ito. Sige, sir. Abangan nyo, Patulong na lang ako magbalik. pumunta na kayo sa pinakamalapit na comic bookstore sa inyo. Yan. Sige, so ito, mga napapirma nyo lahat ito. Yes. Kompleto may pirma ng mga, Kompleto, pati yung bandmates dito. artist. pati yung artist. Dito sa isa, meron yung artist na yan, si Sir Raymond Lee, yung colorist nung iba nandyan din. So, complete, pati yung artist nandyan. Okay. Ang tanong, magkano? Yun ang gusto kong itanong sa iyo, sir. Kaya ako pumunta dito is kung magkano nyo Ba, ikaw nagbebenta, ikaw ang presyo. Kasi, syempre, showbiz na sagot, priceless to. Pero Well, sa collectors industry at sa inyong expertise, syempre, kailangan ko ng tulong nyo. Paano ba natin mapepresyohan to? Or paano nyo ma-evaluate ang gantong klaseng items? siguro, teka muna. Siguro pag i-ano natin, ihiwalay natin, magkano yung mo nabili to? Yung comics itself? Comics lang. Comics siguro ranges from 1,000 to 2,000, ganun. 1,000 to 2,000. Okay. Siyempre, nabili mo siya nung upon publication, di ba? So, ngayon, wala ka na mabibili niyan. Meron pa naman siguro sa online. Yun. Sa online, may bibili ka. Okay. Tapos, yung pirma niya, siyempre, may yung pirma ng mga artist, di ba? Merong addition yan, ano? And, ako, siyempre, recently, yung sa, yung Dekada auction last year, nakabenta ako nung Caterpillar. Low na vinyl. Na vinyl, oo. So, benta ko yun, 15K. Yun. Iba, yung vinyl, may perbo pa yun, ha? So, I think under value yun, yung 15K na yun. Medyo mababa pa yun. Yun. So, I would say, yung Caterpillar, ilan yung ginawa ng Caterpillar? Sobrang dami na. 2-5 pieces? Sobrang dami na. Hanggang ngayon meron pa eh. Kahit ako, meron ako ngayon eh. Caterpillar? Oo, nag-release pa sila kahit online meron. Pero wala ka na may pirma. Meron. Meron ka rin na may pirma. Oo naman, kompleto tayo. Magkano binibenta yan? Secret. Yun, hindi ko na binibenta. Okay, May nakabili sa akin nun, a friend of mine sa abroad. Siguro di ko yan di-discuss, pero nasa mas mataas pa siguro dun sa range nung nabenta nyo last year. I'm sure. Actually, meron pa ako isa na papa-auction eh. Itong sa April. Yung ba yung ini-inquire ko lagi? Yung ultra electromagnetic pack. Ito trade na lang. Nakapatingin yung UEMP natin. Iyon, ito. Ito ang wala. Sa totoo lang, matagal na ako naghahanap niyan. Wala pa Diba? ako talaga niyan.
Ito yung nasa ano tayo noon, yung nasa Dusit, yung ano ba yan? Yung hi-fi show. May hi-fi kasali tayo. Tapos marami hindi nag-attend kasi Oo. nakapila dito. Mm. Ayan o. Hindi tayo nakabili. Yan, ultra electromagnetic. 2018. Mm. So yung ultra electromagnetic pop, ano yan play dun sa isa sa weapons ni Voltes Price, di ba? Ultra electromagnetic. O yun yan. Top naman kay Bodhisattva, yan is pop. Well, sir, kasi kayo nagbebenta, so kailangan ko ng presyo nyo. Hindi yung, it's not the other way around. Totoo naman yan, sir. Kailangan ko yung presyo nyo since kayo yung seller. So, magkano? Siguro, sa akin, isi-set ko na lang to. Eto, Ito pala. meron pa itong rolling mag. Rolling magazine. Ay, hindi ko masyadong dito. Ano yan? Pasak ko dito. Pirmado nila din. Siguro, eto, bebase ko na lang siguro sa market price na meron tayo ngayon. Kasi sa nakikita ko, sa online, meron si Eli lang ang pirmado. Nasa 3K ang isa. 3K each. Si 3K Eli Eli lang. lang. And then, siguro, isi-set ko na lang siya para hindi rin masakit if gusto mo. Pero kung gusto mo naman na isa-isa din, wala namang problema. Sige, tingnan natin. Eto, room for, may Mura offers. lang ba eh? Why not? I-offer ko lang, may room pa naman for negotiation. Siguro, i-price natin ng 40 lahat na. 40K! Eh, magkano kung mariresell kaya yan? Di ko alam. Pero in the right collector, in the right time. Kasi, gaya nga na sinabi mo, may runs yan, di ba? Tapos may mga, siyempre mayroong mga may-ari ng comics yan. And then every time na, siguro may makakita kay Ellie o kay Raymond or kay, kay Buddy, magpapapirma yun, di ba? So, kasi yan ang yan yung dilemma pag in circulation, ibig sabihin, readily, nakikita yung mga tao, nakikita yung is pwede ka magpapirma. So, in a way, it's a good sign and a bad sign na pwede ka magpapirma, di ba? Ang good thing doon is sa mga kolektor, exciting na gusto sila makita dahil makapapirma sila. Ang problema, on the other side of the fence, na-depress yung hindi masyadong tumataas yung mga pirma, yung pirma. So yun yung kanyang balas na i-strike mo. Yan. Siguro kung ako hindi ko masyadong gusto sa dalawa. So pipili na lang siguro ko dito sa dalawa. Sige, walang problema. Ngayon, kung magkano kung ito lang, magkano kung ito lang? Magkano kung yung dalawa? Di minus 20 mo, sir. Siyempre, may offers pa naman. So 10 each yan? Oo, parang ginawa kong 10 each para lang may may ceiling. Tapos, nagbigyan mo na lang ng Dito sa dalawa, ano ba yung unang lumabas? O sabay sila parehas lumabas? sila, tatlo. Parehas sila. Yun yung unang mga labas eh. Yung eto kasama tong blank cover. Sila. Ang ko rin naman dyan kasi, kaya siguro ganun din naging isip ko sa pagpa-price. Una, syempre, umattend ka ng mga gigs, concerts, kailangan mo talaga mag-effort. Gagastos ka sa ticket. Gagastos ka sa ticket, pagkain. Oras mo pa. And there's a time na hindi mo talaga mapapirmahan kasi nga, pagod yung tao. And also, you want to respect their privacy if papayag sila or hindi. Tsaka siya, at least dito sa Pilipinas, hindi yung bawat libot may bayad. Guys, kunyari, yung mga convention, di ba? Alam ko sa US, ganun eh. May bayad lahat. Oo, pag magpapapirma ka, pipila ka para magpapirma. May ticketing pa. Meet and greet, meron din ticket yun. Lahat yun, may ticket. Lahat meron So, dito at ang least, swerte pa rin tayo. Ang pinaka ko siguro dyan, siguro na pinaka nahirapan ako is kay Sir Makoy. Bakit? Di ka lang siya mahagilap ng madami. Medyo siya. Saan ba naka-base yun? Sa ngayon, hindi ko alam, sir eh. So, pero, napakagandang opportunity sa akin yun, nakita ko Sir Makoy kasi nga, syempre, as an idol ng Eraserheads and yung musicality niya, ma-share niya, diba, magkaroon ka ng, yung chance nga, sabi niya sa akin, sir, yung chance na ma-meet mo sila at mapasign, syempre kahit papano, makahingi ka sa kanila ng insights, mga kwentuhan mo kahit konti, diba, malaman mo kung paano ginawa yung song na to, diba,
yun yung pinaka ano. Alam naman ng collectors ng mga e-hits yan na kung sino yung pinaka mahirap kumbaga makapagpapirma. Okay. Sige, ito yung tawad ko. Well, ako gusto ko na magkaroon. Probably isa pambenta. Pero, try lang, sir. Try lang kung maabot. 10K. Yun nga iniisip kong tatawad mo eh. Yun ang iniisip kong tatawad mo eh. Parang ano eh. Parang yun ang iniisip ko na tatawad mo. Siyempre naman sir, marami naman tayo may pag-bargain din eh. Siguro let's meet sir in middle. Yan yung middle yan. Middle income, yes. Ako yung middle of Tomias. Saka yung Pawn Stars. Siguro kung kaya sir, 15. 15. No, para mabawi ko yung pamasahe. Tapos sir ng crudo ngayon. Dalawa na. Dalawa na. Di ka na pupunta sa mga gigs. Di mo na sila hanapin. Tsaka sir, ang added niyan, kasama na yung perma ng mga artists. Kaya rin, hindi lang silang apat. So, di ka na pipila. Di ka na pupunta kung saan-saan. Habulin sila para mapagpapirma. Sa bagay, pero mataas pa rin yung 15K. Para sa akin dito. Consider na yung comics ng originally. Ganito lang ano siya. Let's meet halfway some more. Sige sir. 12. Ganito sir, kung gusto mo, 13 plus konting items lang dito. Gano'n Nagustuhan ako eh. Gano'n ka konti? Siguro mga worth 1K. Pang souvenir lang namin. Kasi may nakita ko dito, kung tama, eto, type ko to eh. Ano ba yan? 1 peso. 2 peso. Yan. 2 pesos. Oh, tapos para sa kasama ko, may souvenir din siya. May Para souvenir dito. din siya. Diba? Sige. 13 plus 13 plus ano? worth 1K lang na. Kahit hindi umabot ng 1K, at least magkaroon lang kami ng tig-isang souvenir para dito. Isang souvenir. Tapos kung bibigyan mo kami ng Dekada Cup na pwede namin suotin palabas kasi ang init eh. Dekada Cup, may pirma pa yun. Oh, may pirma pa yun. At least walang bayad yung pirma ko yun. Yan sir. Sabi ko nga sa'yo, okay kung gusto mo, kunin mo tong 4, akin yung Electro. Hindi ko pwede yun. Nakasa ano na yan. Aabangan natin yan sa Oo, April. yan yung kaabang-abang dun sa April, yung ano, yung plaka na yan. Wala pang pirma yun, ha? Asahan mo na ako sir, asahan mo na ako na may pagbid doon. Okay, sige. Ito, mukhang okay naman na ako sa ano, dun sa proposal mo. Bali 13, Plus, item lang dito. Parang souvenir namin. plus souvenir. Siyempre kasi galing kami Bulacan and kumbaga it's a must din na kapag nandito ka sa Cambias, punta ka dito sa Dekada kasi bihira mo makita yung mga items na binebenta ni Sir Angelo. Ito, si Sir, sa kanya to. Di. Sa akin to. Sa akin to. Okay, Yan. sige. Actually si Sir, si Gurong is first time niya makapunta dito and gusto niya ma-experience yung collecting industry. So para sa akin parang parang yung sir na jump start para makapag-collect. Pumasok sa industry natin ng collecting. At napakaganda ng opportunity kasi na-meet niya ang isang Sir Angelo. Makapagbigay ng advice, di ba? Okay. Sa mga gustong mag-collect at pumasok sa industry ng toys and vintage and collectibles. Okay. Sige. Thank you. Thank you sir. Salamat. Done deal. Okay, akin na to, ha? Okay na. Ito lang yung akin? Ito yung bayad? O, yan na lang. Thank you. Isa tayo, Carnel. 2 pesos. 2 pesos. Sige, pili ka na lang dyan. Okay, sige sir. Thank you. So kasamang palde, ito lang talaga yung binayad ni Sir Angelo. 2 pesos. De joke lang. Sumot naman yung deal. Salamat kay Sir Angelo. And tinupad naman. Tsaka to, yung nakuha ni Gurong. Hi. Ayan, thank you sir. So, yan. Tinupad naman. Tsaka binigyan pa kami ng souvenir na cup. So, salamat Sir Angelo. I hope yung benta namin sa inyo is mapunta syempre sa totoong collector if bebenta man. Pero alam ko naman kay Sir Angelo is iingatan yan. Kaya tara na dito sa Dekada. Salamat ng marami and see you again. Thank you.